Natapos na ng Budget Committee ang Proposed National Expenditures Program para sa 2026, o ang national budget ng ating bansa sa susunod na taon. Sa video na ito, titingnan natin ang mismong budget na inilalaan para sa Department of National Defense, bagay na inaabangan ng marami lalo na sa mga nagsusubaybay sa AFP Modernization Program. Matutuwa kaya tayo, o madismaya? Magkano ba ang inilaan noong 2025 at magkano ang nakalaan sa 2026? Tumataas ba, o bumababa ang pondo? At higit sa lahat, sapat ba ito? Ito ang ating sisiyasatin. Bago ang lahat, balikan muna natin ang nangyayari noong 2024, kung saan nilabas ang National Expenditures Program para sa 2025. Matatanda ang ayon sa National Expenditure Program, o NEP, ang gobyerno ng Pilipinas ay may kabuuang budget na nasa humigit kumulang 6.3 trillion pesos, nitong 2025. Mula sa napakalaking halagang ito, ang inilaan para sa Department of National Defense ay 271 billion pesos, kung saan ang para sa AFP Modernization Program ay 50 billion pesos bilang Proposed Program Fund. Ito ang pondo na sigurado at guaranteed sana na mapupunta sa AFP para sa modernization projects. Bukod pa rito, may karagdagang 20 billion pesos bilang on-program fund. Ibig sabihin, ito ay standby fund lang, at hindi pa siya guaranteed, na magagamit lang ito kung may sobrang pera ang gobyerno mula sa tax collections, grants, o utang. Kaya ang potential budget sana para sa AFP modernization noong 2025, ito ay nasa 70 billion pesos. Pero hindi dito nagtapos ang kwento. Matapos ang deliberasyon ng Senado, nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang program fund na 50 billion pesos ay tinapyasan ng 15 billion pesos, kaya bumaba ito sa 35 billion pesos. Samantala, ang on-program fund na 20 billion pesos ay tinaasan ng Senado. Ginawang 40 billion pesos. So kung titignan natin ang total potential budget, tumaas ito, naging 75 billion pesos. Pero ang katotohanan ay hindi ganoon kasimple. Dahil ang on-program fund ay hindi pa rin sigurado. Nakasulat man sa budget book, hindi ito automatikong pera na pwedeng gamitin ng AFP. Kaya habang mukhang tumaas ang budget, ang guaranteed amount ay bumaba. Tingnan natin ang nangyari noong 2024. Noong taong iyon, may nakal ang 10 billion pesos na on-program fund para sa AFP modernization. At ayon sa ilang ulat, na-release ito, kahit papaano, may naipambili ng kagamitan. Pero ngayong 2025, as of this August, wala pa tayong makitang official report, press release, o announcement mula sa DBM o DND na nagsasabing na-release na ang 40 billion pesos on-program fund. Wala rin tayong narinig na malaking acquisition na makapaniwala sa atin na nag-release ng budget para sa on-program fund. Kung ganun, malaking posibilidad na ang 35 billion pesos program fund lang ang nagamit. At ang 40 billion pesos on-program fund, hindi pa na-re-release. Ngayon, tingnan natin ang National Expenditures Program 2026. Mas malaki ang kabuuang budget ng gobyerno, 6.8 trillion pesos na ito, o 500 million pesos na pagtaas sa 6.3 trillion pesos ng 2025. Ang para sa Department of National Defense ay 291 billion pesos, tumaas ito mula sa 271 billion pesos noong 2025. Ang nakakagulat, para sa AFP Modernization Program, ang inilaan ay 40 billion pesos program fund, mas mababa pa sa 50 na bilyong piso na original proposal ng 2025. Pero ang on-program fund, 50 billion pesos na. Yes, 50 billion pesos. Mas malaki kaysa dati. Kaya ang total potential budget para sa 2026 ay 90 billion pesos. Mas mataas ng 15 billion pesos kumpara sa 2025 na may 75 billion pesos lang. Mukhang maganda, di ba? Pero tandaan, 50 billion pesos dito ay on-program pa rin. Kaya hindi garantisadong paglalaanan ng pera. Bagamat garantisadong may 40 billion pesos na magagamit sa procurement. Ngayon ang tanong, maibibigay kaya ang 50 billion pesos on program fund na ito sa 2026? Kung pagbabasehan natin ang nangyari sa 2025, na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na ulat kung naibigay nga ang 40 billion pesos,
malamang, hindi rin mare-release ang buong 50 billion pesos sa 2026. At kung ganun nga ang mangyayari, 40 billion pesos lang ang guaranteed fund ng AFP para sa buong taon. Ano ang epekto nito sa modernization ng AFP? Malaki. Bagamat may mga ma-acquire na bagong kagamitan sa 40 billion pesos program fund, pero kung ma-release sana ang unprogrammed fund na ito, ay napakaraming mga malalaking mga kagamitan ang maaring maumpisahang ma-acquire. Kung hindi mare-release ang unprogrammed fund, maraming proyekto ang maaantala. Kabilang dito ang pagbili ng mga barko, radar systems, missile batteries, surveillance drones, at iba pang mga equipment na nasa priority list ng ReHorizon 3. Sa ngayon, inaasahang kasama sa 40 billion pesos program fund ng 2026 ang pagbili ng 2 bagong barko at karagdagang BrahMos missile systems. Posible ring may mga bayarin pa sa mga lumang kontrata o multi-year obligations. Pero kung wala ang 50 billion pesos na unprogrammed fund, limitado pa rin ang mabibili ng AFP. Maraming proyekto ang mananatiling nasa papel lang. Tila bad news man ito, ngunit alam na nating may bagong taktika ang Department of National Defense para makabili ng kagamitan na hindi umaasa sa AFP Modernization Program. Oo, may ilang acquisitions na ginagawa na sa ilalim ng general allocation ng AFP, hindi na sa Modernization Fund. Ibig sabihin, kahit maliit ang AFP Modernization Program allocation, may ibang pondo pa ring pwedeng gamitin para sa mga follow-on orders, basic needs at force sustainment. Pero pagdating sa mga big-ticket items, gaya ng air defense systems, warships, at fighter jets, AFP modernization pa rin ang inaasahan. Ngunit meron pang maaring pag-asa para ma-acquire ang mga big-ticket items, at ito ang binalita na natin itong mga nakaraan, ang paggamit ng soft loan. Di rin natin maisantabi ang posibilidad, na 40 billion pesos lang ang inilaan sa program fund, dahil kung babalikan ang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto, huwag na umano gamitin ang proposed private partnership scheme ni Defense Secretary Gibo Teodoro, dahil maari tayong gumamit na lamang ng soft loan, dahil nabago naman na ang batas sa long-term loan. Baka, at baka lang naman, meron talagang good news sa 2026 na may kinalaman sa soft loan. Kaya para marinig natin ang inyong sentimento, ano sa tingin mo nitong 40 billion pesos na binigay para sa AFP Modernization Program ngayong 2026? Nakikiusap tayo sa ating mga Kongreso at Senado, kung seryoso talaga kayo sa pag-modernize ng Armed Forces, sana ang 50 billion pesos on program fund ay ilipat na sa program fund. Gawin itong guaranteed. Sa ganitong paraan, magiging sigurado ang pondo ng AFP, magiging mas mabilis ang implementation ng mga proyekto, at mas maraming acquisitions ang maisa sa katuparan. Dahil hindi natin alam kung kailan magsisimula ang gulo sa rehiyon. At kung dumating man ang oras na yun, wala nang panahon para humabol sa pagbili. Please share this video para ipaalam sa ating gobyerno, na gusto ng mga Pilipino ng prioritization ng AFP modernization, hindi ang paayuda na puno sa korupsyon.